Isa siguro sa pinakamahalagang katuruan ng Biblia na napaka-dear sa atin bilang hindi lang Reformed kundi Evangelical Protestant ay yung katuruan ng justification by faith. About mananampalataya, alam natin na mahalaga ito dahil ang ating pagtayo sa harapan ng Diyos ay hindi dahil sa ating good works, kundi sa good works ni Jesus, sa kanyang righteousness. At itong katuruang ito ay matagpuan sa Romans 1:17 na may statement doon, the just shall live by faith. Kaya nga napakahalaga ng doktrinang ito na dinescribe ito ni Martin Luther na the article by which the church stands or falls, o kaya naman ni Calvin na the main hinge on which true religion turns. So kung nagkamali ka dito sa katuruang ito, wala kang pag-asa ng kaligtasan. I mean, you're not saved. If you believe that you are saved by works, by your goodness, and wala ka talagang tunay na kaligtasan. Pero ganun pa man, ang kilalang tekstong ito ay hango sa Habakkuk 2 verse 4. Doon kinuha ni Pablo. Pero merong ibang aspeto ng talatang ito ang binigyan ng diin ni Pablo. So sa orihinal na konteksto, ipapakita sa atin na kahit tayo ay pinawalang sala na, tayo ay haharap pa rin sa mga pagsubok ng ating pananampalataya na nangyari kay Habakkuk. At upang tawagin tayong mamuhay ng nagtitiwala lamang sa Diyos, kahit may kabigatan ang ating puso at tila madilim ang probidensyang ating nararanasan. So basahin natin sa Habakkuk chapter 2, verses 1 to 5. Dito makikita natin yung yung last portion ng pagtawag ni Habakkuk or part ng complaint ni Habakkuk sa Panginoon at yung ikalawang tugon ng Panginoon doon sa daing ni Habakkuk. So Habakkuk chapter 2 verses 1 to 5. Ito ang di nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos sa salin ng ang bagong ang Biblia. Ako'y tatayo upang magbantay at magbabantay ako sa ibabaw ng tore at tatanaw upang makita ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing. At ang Panginoon, ito na yung second answer ng Panginoon, at ang Panginoon, verse 2, ay sumagot sa akin, isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato, upang ang mga kabasa na yon ay makatakbo, sapagkat ang pangitain ay naghihintay panang panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas. Hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maantala. And then in verse 4, masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Verse 5, bukod dito ang alak ay mandaraya, ang taong hambog ay hindi mamalagi sa kanyang tahanan. Ang kanyang nasa ay parang Sheol, at siya'y parang kamatayan na hindi masisiyahan. Kanyang tinitipon para sa kanya ang lahat ng bansa at tinitipon para sa kanya ang lahat ng bayan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa opportunity to listen to your word ng malaya dito sa aming iglesia at aming dalangin na sa pag-aaral namin tungkol sa buhay na pananampalataya na ni-require ng Panginoon kay Habakkuk sa kabila ng confusion o kabigatan na naranasan niya sa gitna ng karahasan sa kanyang bayan at sa daan ng Panginoon sa paggamit sa Babylonia to punish his wicked people. Still, tinatawag nyo siya na magtiwala lamang sa inyo. At itong tekstong aming pag-aaralan, napakahalaga pagdating sa buhay naming mga Kristiyano na nampalataya sa inyo, naway tulungan nyo kami na may i-apply ito, O God, especially in light of what the New Testament says about this passage. Pangunahan nyo kami at nawa mangusap ito sa aming mga puso at sa aming mga kaibigan na hindi pa nakatagpo ng
kaligtasan sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka nawa Ama sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po yung gayang sinabi ko kanina, yung ikalawang tugon ng Diyos sa pangitain ni Habakuk, kung saan nakita niya yung kalupitan, kasamaan hindi lamang ng kanyang bayan, kundi nung Babylonia mismo na ginamit ng Panginoon. So namayagpag ang kasamaan, masama yung bayan ng Diyos, at masama rin yung ginamit ng Diyos para parusahan ang kanyang bayan. Kay Habakuk, big deal yon. Big deal yon dahil how can God use a wicked nation to punish a wicked nation, another wicked nation? So parang hindi ito parang sa usapin ngayon, hindi ito the good and the best, the bad and the worst. Okay? So parang kaya hindi ma-reconcile ni Habakuk yung ganitong kaisipan. So gayon pa man, dahil nga nagpatuloy sa moral and spiritual deterioration ang Juda, at kahit mahirap at mabigat na makita ito para sa propeta, sa ating teksto ngayon, bilang tao ng Diyos, kailangan niyang mamuhay sa pananampalataya. Gaya ng sinabi ko kanina, yung struggle ni Habakuk ay hindi niya kilala ang Diyos, kundi yung mystery kung paano ang katotohanan na banalang Panginoong Diyos. At the same time, he is using wicked instrument in light of His providence. So ang outcome nitong complaint ni Habakuk ay hindi kinorek yung view niya sa Diyos, kundi yung transformation doon sa perspective ni Habakuk. Ano ba yung dapat? Kung ito yung ginagawa ng Panginoon, ano ba yung dapat gagawin niya? Kaya, I remember last time when I was talking about this passage sa isang kapatid, so ito na yung from fear to faith. Sa takot, sa pangamba, kabigatan ni Habakuk, dito na makikita natin yung pananampalataya na ni-require ng Panginoon upang nang sa gayon, mabago yung perspective niya sa liwanag ng daan ng Panginoon. So ang title ng ating sermon this afternoon ay ito, Ang Tiwala ng Nabibigatang Puso. Still, his heart is heavy, pero meron siyang pananampalataya. The faith of a heavy heart. And ito yung central message natin, ang pagtataglay ng buhay na pananampalataya ay kinakailangan upang makatagpo ng pag-asa sa Diyos sa panahon ng mabibigat na providensya. Possession of living faith is essential to find hope in God in times of heavy providences. So dito makikita natin yung Habakuk 2:4, iba yung emphasis na binigay ni Habakuk. Unlike Paul sa New Testament ay yung pagiging matuwid ng tao ng Diyos sa harapan niya sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Ito naman yung kahalagahan ng pagiging matapat sa gitna ng karahasan sa ating paligid. So as if God here is saying, I'll take care of my wicked instrument, but you must live trusting in my ways. Na sabi ng Panginoon, it is not for you to reconcile this. Hindi yan yung goal. Your business is to remain faithful and to trust me na kilala mong Panginoon. So ito yung tingnan natin yung mga aspeto ng buhay na pananampalataya. So tatlo ito. Una, ang buhay na pananampalataya ay namumuhay ng nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Kasi kinontrast yung yung pride ng Babylon sa faithfulness ng mananampalataya. Ikalawa, namumuhay ng nagtitiwala sa daan ng Diyos. Yung napansin niyo, binasa sa verse 2, yung isulat mo yung vision. Sabi ng Panginoon, merong appointed time na mangyari itong vision na ito. At pangatlo, ito yung sa New Testament interpretation, namumuhay na naging matuwid sa mata ng Diyos. So yung unang dalawa, aspeto yun ng sanctification natin. Yung pangatlo, ito yung aspeto ng justification na explain ko later. So, what aspects of living faith? Una, namumuhay ng nagpapakumbaba sa harap ni Yahweh. Tignan nyo, minsan talaga yung division ng text sa English, hindi niya na-follow yung sa Hebrew. Yung verse 1 kasi, kung tignan nyo, mas fit siya sa chapter 1. Kasi doon yung end
ng panalangin. So hindi lang natapos si Habakuk nang sinabi niya na parang nag-question sa Diyos, pero nag-end yung portion na yon ng tugon niya sa Panginoon na napagtayo niya upang magbantay at magbantay sa ibabaw ng tore, di ba sa Habakuk 2 yung binabasa ko at tatanaw upang makita ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin. So, nakita natin may mga daing si Habakuk, pero pagkatapos noon, sa pinakadulo noon, tatayo siya upang hintayin kung anong sasabihin ng Panginoon. So, ito yung humble posture ni Habakuk. Kung mabigat ang pagdaing ni Habakuk sa Diyos, siya ay nagpakumbaba. Hindi ito tumungo sa pagmamalaki na i-contrast later with the Babylon. So, he stands as a servant waiting for his master. Na doon sinabi sa verse 2, at verse 1 ng chapter 2, kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing. Kung ano yung sasabihin ng kanyang master sa kanya. So, kinompare ni Habakuk yung kanyang sarili sa isang watchman, yung tagapagbantay, na sino nagsabi nga parang 7-11, 24 hours nagising, no? Na tagabantay doon, na hintay niya, ano bang gagawin ng Panginoon? And with all patience and humility, he will open his eyes to see kung ano yung gagawin ng Panginoon. So yun yung nagsimula ito sa posture ni Habakuk. Siguro reason din kung bakit dinivide ni Stephen Langton nung 12th century yung mga chapters. Before that, 12th century, walang division ng chapters Right? So, siguro yung reason kasi dito, parang nagbago yung perspective ni Habakuk kung saan yung postura niya isang postura ng hindi dumadaing sa Panginoon na tila gumagamit ng mga bigat na mga salita, kundi postura na naghihintay sa kung ano ang sasabihin sa kanya ng Panginoon. And hindi lang yung sa pagpapakumbaba niya sa harap ng Diyos, humility na lang para madali, no? Humility niya sa harapan ng Diyos, hindi lang yung posture, kundi yung kanyang pananampalataya. Sa main text natin sa verse 4, masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So yung righteous, yung matuwid ay, ano ba yung contrast? Inihambing or sinalungat, di ba? Basta contrast yon. Contrast sa proud. Yung proud sila yung pop up sa Hebrew language, lifted up. But the righteous shall live by faith. So merong contrast na hindi ito yung yung kalagayan sa harapan ng Diyos bilang condemned and not condemned, kundi yung gawi ng buhay. So yung mga palalo sila ay pop up, and then yung righteous sila ay namumuhay sa pananampalataya. So sa context po ng Babylon, sa invasion ng Babylon, makikita natin na itong verse na ito ay dinidefine yung dalawang posibleng pamaraan ng pag-exist sa mundong ito. Una, pwedeng ikaw ay pop up, mayabang ka. Arrogant conqueror na nagtitiwala sa kanyang sarili, description ito ng Babylon, mabasa natin sa verse 5 na ating digan kanina. At yung way ng righteous na nagtitiwala at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. So yung mga arrogante, mga palalo, sila yung nag-exercise ng sovereignty sa kanilang sarili. Okay? So ganun yung gawi ng mga proud. Pero yung mga tao ng Diyos nagtitiwala hindi sa sovereignty nila, kundi sa sovereignty ni Yahweh mismo. So that's why sa ibang salin, the just shall live by his faithfulness. Iba yung picture, no? Unlike sa New Testament na the just shall live by faith, focusing doon sa righteous standing before God by faith in Christ. So itong proud na ito na kinontrast kay Habakuk, na sinabi doon yung his soul is arrogant. Yung singular na form noon ay tumutukoy sa Babylon as a nation, o kaya naman sa hari ng Babylonia, na walang ibang gustong gawin kundi magpadanak ng dugo, manakop ng mga lupain. So yung mga Chaldeans are ruthless people na nagre-rejoice sa pag-punish ng nation.
And proud sila gawin yun. Di ba, nabasa natin kanina, umaga, na hindi lang sila pumapatay, kundi nagagalak sila, nagdidiwang sila. And doon sa mga, siguro sasamsam nila ng mga gamit, yun yung nagpapayaman sa kanila. So they are using their wickedness to prosper. They're using their evil schemes upang prosper sa English. Basta prosper yon. Mag-prosper. And ang description dito ni Habakkuk is pop up. Sa Hebrew, ito yung idea na parang inamamaga, swollen, or swelling. Ito yung pag-enlarge ng, meron kang balat na namamaga, kumakapal yan, di ba, lumalaki. Right? And yung picture na ginagamit dito ni Habakkuk para ipakita na yung mga palalo, sabi niya, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ibig sabihin, he is swollen within him. Ganun yung mga proud na people, na mga tao. Sa loob nila, hindi sila righteous, but they are unrighteous within them. Yung moral life nila ay kagaya ng isang namamagang bahagi ng katawan natin na nasira sa loob mismo. So, walang ibang kailangan gawin ang nasa labas para sila ay magpatuloy sa kanilang pagiging proud. Na hindi kailangan gawin ng Panginoon na pasamain ang Babylonia para maging masama sila. Hayaan lang ng Panginoon sa kanyang providensya, sa kailang kasamaan ng Babylonia, they will do what they wanted. So, wala talagang ang Panginoon, He remains righteous sa paggamit sa Babylonia. Hindi nakijoin ang Diyos sa kasamaan ng Babylonia. So, He is not the author of the sin of Babylon, kasi ang Babylon sa kanyang pag-flourish ay dahil sa kanilang kagustuhan na maging masama sa harapan ng Diyos. So, yung soul dito described is the Babylon, at hindi lang yon, lahat ng mga tao na proud sa kanilang mga sarili. Hindi ko sinutukoy yung proud na for example, naging first honor yung anak mo, I'm proud of my son. Hindi yun Kasi that's not wrong. Yung simply na you're saying you're glad, you're proud of the accomplishment. Pero yung proud dito na rebelde, nagmamalaki laban sa Panginoon as if his accomplishment is on his own, yun yung tinutukoy dito na arrogant man. Sa verse 5 sinabi doon, binigyan pa ng diin, arrogant man who never rests, he is never satisfied, and he is greedy. Okay? So sinasabi ng Panginoon kay Habakkuk, magpakumbaba ka lang. Lumakad ka ng may pakumbabaan. Etong palalong bansang ito, alam ko yung ginagawa niya. And alam ko na proud siya within himself. Alam ko that he is arrogant at siya nagtitiwala sa kanyang sarili. So si Habakkuk, he is called to humble faith na magtiwala lamang sa pamamahala ng Panginoon. Humbly waiting for God to act in accordance to His will. Ito yung pananampalataya na meron ang mga tao ng Diyos. Yung humility before God, resigned to God's will, at ina-acknowledge niya ang pagiging soberano ng ating Panginoon. I remember yung ating text sa Micah, Micah 6:8. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly before God. So ang point dito, men without faith live with pride. Kung wala ka pa ng palataya, palalo ka sa harapan ng Diyos. So those who have faith should live with humility before God's sight. Na yung pride, it's self-destructive. Sa Babylonia yon. Pero yung faith, it will sustain them sa harapan ng Panginoon. At ito yung ni-require ng Panginoon kay Habakkuk na sa second part nito na maghintay ka lang. Darating ito. Nakita mo nagmamayag pag ang kasamaan, meron akong plano. Magpakumbaba ka, lumakad ka ng matapat sa aking harapan. So ang buhay na pananampalataya ay may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. So dito makikita natin, pride. Prito pala yun, Pride and faith cannot go together. Kung ikaw ay nagmamalaki
Sabi dito, hindi ka makakatindig sa panahon ng kabigatan. So walang, pag malaki tayo sa Panginoon, hindi natin naunawaan yung kanyang daan, and then we act proud before God's presence, hindi tayo makakatindig sa kabigatan. Ang kailangan natin, if things seems so confusing sa ating paningin, dapat lumakad tayo ng may kapakumbabaan. So walang relief sa mabigat mong puso kung ikaw ay manatiling palalo sa harapan ng Diyos. And part of acknowledging God's sovereignty, even in evil things, is being humble before God. So ang living faith ay namumuhay ng nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At ikalawa, ito ay namumuhay ng nagtitiwala sa daan ng Diyos. So ito na yung pinakontent nung tugon ng Panginoon kay Habakuk. Gaya ng binanggit ko kanina sa ibang mga salin like NIV, ESV, sa ESV may footnote doon or NASB na 'di ba sa English, the just shall live by his faith. Sa iba, the just shall live by his faithfulness. Sa katapatan niya, sa pagiging matapat niya sa harapan ng Diyos. So yung living by faith is presented here as a moral firmness and unwavering trust in God's word and His utter trustworthiness of character. Na matapat ang Panginoon, so dahil matapat ang Panginoon, magtapat ka rin sa Kanya. Diba? Magtapat ka sa daan sa ginagawa ng Panginoon. Kaya nga we can say na faithfulness preserves God's people from the coming judgment. Yung mamuhay ka ng matapat. Diba? Kaya nga sabi ni Jesus, kapag bumalik ba ko, makatagpo ba ako ng nagtatapat sa akin? Sabi ni Jesus sa New Testament. So in this case, the Lord is assuring Habakkuk that those who are truly innocent will be preserved through the coming oppression and judgment by their godly lifestyle. Na merong judgment na maparating ang Panginoon laban sa, hindi lamang sa Babylon, laban sa Huda, at laban sa Babylon. And how can you be preserved? You need to live faithful before my presence. At itong namumuhay na nagtitiwala sa daan ng Panginoon, makita natin sa verse 2, malinaw yung pamamaraan ng Panginoon. Sabi sa verse 2, inutusan niya si Habakuk na kumuha ng tapyas na bato. Ano yung isulat niya? Sabi doon, isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw, di ba? Kailangan, it's clear as ano bang clear? As the glass, gano'n. Malinaw dapat upang mabasa niyon, sabi na upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Ano yung content? Sapagkat ang pangitain ay naghihintay panahon nito. So, kailangan maghintay ni Habakuk. Ito yung daan ng Panginoon at nagsasalita tungkol sa wakas. So, si Habakuk, ang pinaproblema niya yung present. Na ito yung nakikita ko, Panginoon eh. Ano yung sinabi ng Panginoon? Yan ang nakita mo, pinaproblema yung present, pero nakikita ko yung wakas. Diba, sa kabigatan natin sa buhay, ang content ng problem natin, struggle natin, is yung present. Pero malaking benepisyo kung titignan natin yung wakas nito. At sa pagdating ng wakas, hindi natin hinihintay whether magtatagumpay ba ang Diyos o hindi, no? Di ba merong picture, matagal na ito, hindi ko alam naabutan yun, no? Na yung picture na kung saan si Jesus at si Satanas nag-arm wrestling. Di ba? Parang in the end, sino kaya magwawagi sa dulo? Hindi tayo at a loss to know kung sino magtatagumpay sa dulo. Alam natin na ang Diyos ay magtatagumpay at kanyang hahatulan ang mga bansang laban sa kanya. Kaya sinundan dito sa verse 3, no? Hindi ito magsisinungaling. Kahit sa present ngayon parang walang nangyayari, Habakuk, sabi ng Panginoon, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, grabe, no? Hindi lang Panginoon, no? Parang titugunan ng Panginoon, okay, presently may struggle ka, gusto mo dumating na ito, sabi ng Panginoon, wait, kahit mabagal sa paningin mo, hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maantala. So sa daan ng Panginoon, alam niya yung wakas. He knows the end from the beginning, sabi ni Isaiah. Kaya nga naman, sa pananampalataya, sa buhay na pananampalataya, kailangan mamuhay
na nagtitiwala sa kapamaraanan ng Panginoon, sa timetable ng Panginoon. Hindi sa kagustuhan natin na maaring because of our impatient na, Lord, tanggalin mo na ito, di ba? Merong prayer na, Lord, help me to become patient now na. Di ba? Even in his prayer, impatient siya, no? Praying for more patience, pero naging impatient siya. Pero, dito pinapakita ng Diyos na merong vision, merong pangitain, at kailangan i-recognize, kailangan mabuhay ni Habakuk ng may pananampalataya, may buhay na pananampalataya doon sa daan ng Panginoon. Dahil may gagawin si Yahweh. Kaya later sa chapter 3 verse 16, na-realize ito ni Habakuk. Sabi niya sa 3 verse 16, ako'y tahimik na maghihintay sa araw ng kapahamakan na dumating sa bayan na sumasakop sa atin. Siguro dito yung nakatakip na siya sa bibig niya kasi noong una poor daldal siya, no? Siguro. Nakatakip na sa bibig niya. Sabi niya, I'll wait patiently. At maghihintay sa day of destruction na darating doon sa bayan na sumakop sa kanila. Ano yun? In perspective ni Habakuk, darating pa lang yun. Kasi paparating pa lang yung exile. Kaya sabi ni Spurgeon, to trust God in the light is nothing, but to trust Him in the dark, that is faith. Madali magtiwala sa Panginoon pag okay lahat, no? Parang confident ka, wow, ang ganda ang lakas ng faith ko kasi okay lahat. Pero isang bagsak ng mabigat na providensya, titindig pa ba tayo? Tayo pa ba yung magtitiwala sa kapamaraanan ng Panginoon? Minsan pag-ayon sa atin ang kapamaraanan ng Panginoon, madaling magtiwala. Pero pag parang iba na. Ba't ganito? Parang iba ang plano ng Diyos. Doon dapat natin hinahamon ang ating pananampalataya. O Lord, increase my faith, help my unbelief. So ang point dito, living faith is continuing trust in God and clinging. Iba yung Habakuk, yung mayakap sa promises ng Panginoon at sa mga kapamaraanan ng Panginoon even in the darkest days. So ang tanong sa atin dito, nagtitiwala ka ba sa daan ng Diyos? Do you surrender to the will of God kahit madilim? May pangitain ang Diyos kay Habakuk, sure na darating ito, maaring hindi niya lubusang naunawaan, pero kinailangan niya magtiwala. At tinuruan siya ng Panginoon na magtiwala. Ang tanong dito, yung mabigat mo bang providence ngayon, tinuturuan ka ba ng Panginoon na magtiwala sa Kanya? Minsan, nadidefeat yung purpose ng dark providence kasi hindi tayo lumalago sa pagtitiwala sa Diyos. Pero that's the goal of His dark providences, that we may grow in trusting in Him. So, yung ikalawa, living faith is living trusting in the ways of God. At yung ikatlo, ito yung magbibigay tayo ng focus sa New Testament perspective. Sa highlight na binigay ni Pablo. Pangatlo, a living faith is, ito ay namumuhay na naging matuwid sa harap ng Diyos. So hindi ko sinasabi dito na naging matuwid inherently. Na parang ikaw bilang mananampalataya, you became righteous because of your faithfulness. That is by good works. Okay? Tama, Pastor, na? Okay, baka mali ako. Kasi malagay yun eh. That is by good works. We are not righteous before God because of our faithfulness. Okay? Kundi naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos because of the righteousness of His Son, Jesus Christ. Ito yung tinuro ni Pastor Joey before, yung active obedience ni Kristo. Na kung saan, contrast siya normally sa passive obedience, hindi sa walang ginagawa si Jesus, kasi ang root nun, ang active is action, and yung passive is yung passion. Where sa action, yung kanyang earthly life na nag-earn siya ng righteousness. Okay, hindi bilang Diyos, bilang tao, He earned righteousness, at yun ay sa kanyang obedience sa law na hindi natin nagawa. So when Christ earned that righteousness, sa mga nagtiwala kay Jesus, makamtam nila yung katuwiran na yon.
Now, pinagtrabahuhan ba ng mga believers yung righteousness na yon? Hindi. Christ earned that righteousness. And the moment that a believer trusts in Christ, iyon ay nilalapat sa kanila. Okay? So, the ones who are to live by faith are the ones who are righteous by faith. Kaya nga itong sinasabi ni Pablo sa Romans 1:17. Sapagkat dito, sa New Testament actually, 3 beses na kinote ito. Sa Romans 1:17, Galatians 3:11, Hebrews 10:38, at iba-iba yung yung diin, yung emphasis. So, sa 17, Romans 1:17, sabi doon ni Pablo, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Exact word na kinote ni Pablo doon sa Habakkuk 2:4. Pero again, iba yung emphasis. Kasi ang pinag-uusapan dito ni Pablo, yung sa naunang portion ng verse, na yung katuwiran ng Diyos ay nahayag. Ito yung righteousness na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. So kaya binigay ito ng diin ni Pablo upang ipakita na na merong pananampalataya tungo sa katuwiran. Yung binibigyang diin ni Habakkuk, pananampalataya ito so that they may be preserved sa coming judgment ng Panginoon. Living faithfully before God. Diba? Living humbly and living faithfully before God. Pero kay Pablo, ang kanyang emphasis ay yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At napakalaga po nito mga kapatid, mga kaibigan. Yung kinote ko kanina, ito yung hinge upon which true religion turns. If we get this wrong, kung tayo naniniwala na ang ating katuwiran sa harapan ng Ama is sa paggawa ng mabuti, malaki ang problema natin. Kasi that is not how we are justified before God. Kaya ito yung sinabi ng ating catechism, Baptist Catechism, question number 36. What is justification? Answer. Justification is an act of God's free grace wherein He pardons all our sins. So sa ating justification, merong pagpapawalang sala. And then, He accepts us as righteous in His sight only for the righteousness of Christ imputed to us and received by faith alone. So isa-isahin ko na tinanggap tayo ng Panginoon na matuwid sa harapan niya sa papaano daw? Katuwiran natin? Hindi. Sa katuwiran lang ng ating Panginoong Kristo na ibinilang sa atin. So yung word kasi na ibinilang or reckoned, minsan mahirap siya unawain pero ito'y legal term. Okay? So ganito yan. Merong teksto sa Romans 5:19. Sabi sa Romans 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, tinutukoy niyan si Adan. Hindi tayo present nung nagkasala si Adan. Pero because of Adam's sin, tayong lahat ay tinuring na legally declared na makasalanan. In Adam we sinned. Legal yun hindi dahil nakakommit tayo mismo ng sin kay Adan. But in Adam we sinned. At tuloy pa natin, Romans 5:19 again, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, si Jesus ito, ang marami ay magiging mga matuwid. Again, legal yung language dito. Na kung sa pagsuway ni Adan, wala pa tayo nun. Pero sa pagsuway ni Adan, tayo ay naging considered, legally declared na sinful. We are sinners before God's sight. At sa katuwiran ni Jesus, sa pagsunod ni Jesus, sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ginawa ni Jesus, tayo ay ibinilang na matuwid. So ang picture na ginagamit dito ng mga theologians, yung parang yung damit, clothing, di ba? Marumi tayo, right? Pero kailangan natin yung malinis na damit ni Jesus na idadamit sa atin sa pagharap natin ng Diyos. So, etong katuwiran na binigyan ng diin ni Pablo ay
ay nakafocus doon hindi sa katuwiran ng manampalataya, kundi sa katuwiran ng kanilang pinanampalatayanan. Sino yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. So, if you notice yung different translation na binanggit ko kanina, merong the righteous by faith shall live, the righteous shall live by faith. Pinagpapalit-palit na. Pero, sabi ni John Murray, the truth being established by the apostle is that the righteousness of God is by faith. Hindi mo kailangang kitain itong katuwiran. Kasi ginawa na nga ni Jesus eh. Siya yung nag-earn ng perfect obedience. Ang tanong, kaya ba natin gawin yon? Of course not. Hindi natin kaya gawin yon. Kaya kailangan ng pananampalataya. Faith is giving up and receiving with empty hand yung katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin nito, imposibleng, in light of what we are discussing sa Habakuk, connect natin, imposibleng mamuhay ng may pananampalataya kung hindi tayo matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Na hindi mo pwedeng sabihin, okay, upon reading Habakuk 2:4, so you need to be faithful. Ang resolution mo, okay, I need to be faithful from now on. Pero kung hindi ka righteous by faith in Christ, you cannot be faithful. Hindi ka tunay na nagtitiwala sa Diyos kung hindi ka nag-umpisa doon sa pagtitiwala sa katuwiran na matagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung sa text, yung satang righteous, ay binabalik tayo sa katotohanang tayo ay ibinilang na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating sariling mga gawa. We need to abandon any form of self-righteousness. Ang mga proud, ano sila? They are self-righteous. Ang mga mananampalataya, we are righteous by faith in Christ. So, masabi natin na the foundation to live by faith is found in the righteousness that God provides in His Son, Jesus Christ. Ito yung glorious doctrine ng justification. Malawak yung aspeto nito. Kagaya na lang ng sinabi ni Paul sa Romans 8 na since we have been justified, we are no longer condemned. Wala nang condemnation sa mga ibinilang na mga matuwid dahil kay Kristo. So living faith, ito ay pamumuhay na naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ating katuwiran? Hindi. Dahil sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. So the point here is that you cannot have living faith without justifying faith. Hindi ka pwede magkaroon ng buhay na pananampalataya kung walang principle of justification na ibinilang sa iyo bilang isang makasalanan. Kaya sinabi nga sa 1 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. And to live by faith, you need to be righteous by faith. So nawa nakita natin yung dynamics, no? Na yes, sa panahon, sa konteksto ni Habakuk, nawa hindi tayo ma-confuse sa prophetic and historical sense sa panahon ni Habakuk, yung faithfulness, it will preserve them. Kontra doon sa buhay ng mga Babylonia na palalo. Now, ang emphasis ni Apostle Paul na yung mga tao ng Diyos upang sila ay makatindig ng malinis sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa kanilang faithfulness, kundi dahil sa pananampalataya sa katuwiran ni Jesus. Kaya sinabi doon ang gandang sinabi ng ESV Study Bible, the life of faith is all-encompassing. It is by faith that one initially receives the gift of salvation, yun yung justification. Tinanggap natin yung kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. But it's also by faith that one lives each day.
Paano ka maging disipulo ni Jesus? Manampalataya ka sa Kanya. Now, paano ka mamuhay? Paano ka mamuhay ng matapat araw-araw? Manampalataya ka rin sa Kanya. Kapatid, sa buhay na ito, we will never outgrow faith. Araw-araw tayo dapat na tinatawag ng Panginoon na manampalataya sa Kanya. Sa pag-aasawa, maraming mga kinasal sa atin, recent, lalo ating pastor, pangunahin po yung declaration na legal kayong mag-asawa. So, ang isang question doon, pwede bang mamuhay kayong mag-asawa nang hindi kayo dinedeclare na mag-asawa? Hindi, live-in yun. No? So, sa iba, tanggap nila yon. Pero, sa biblical perspective, hindi pwede. Okay? So, hindi pwedeng mamuhay ng mag-asawa without first being declared na kayo nga ay legally husband and wife. Where you cannot truly live, sa ating pinag-aaral ngayon, you cannot truly live by faith if you are not righteous in Christ by faith. So, kailangan merong deklarasyon sa trono ng Diyos na itong makasalanang ito ay matuwid. Paano siya naging matuwid? Kasi nananampalataya siya kay Jesus. So, sa analogy ng marriage, ang mga bagong kasal, sila ay makapamuhay ng bilang mag-asawa na kinasal dahil sila ay dineclare. Merong legal declaration na sila ay kasal sa harapan ng Diyos. So, maaring imperfect yung analogy, pero yung naisip ko na pagdating sa justification natin, it is legal declaration. Hindi ito nangyari sa puso natin. Ang justification takes place sa trono ng Diyos. Na ang makasalanan na guilty, rebel, papunta tungong impyerno, ay pinahayag ng Panginoon na pinawalang sala na. Hindi dahil siya ay mabait, nagisimba sa church every Sunday, nagbabasa ng Bible, kundi dahil siya ay nanampalataya, hindi sa kanyang sarili, kundi kay Jesucristo lamang. At kaibigan, kung ikaw ay maliligtas, kailangan mong gawin niyon. Manampalataya ka hindi sa iyong sarili, kundi sa kasapatan ng katuwiran at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So ito ang pananampalataya ng matuwid. Living humbly before God's presence, trusting in His ways and word, and having a righteousness that we do not own to begin with. At ito ang pag-asa natin sa panahon ng mabibigat at may hirap na mga pagkakataon. So bilang challenge and application sa atin, let me leave you with some points here. Una, palagian nating balikan ang katotohanan ito tungkol sa ating pananampalataya. There is a danger na kung saan pagkatapos nating manampalataya kay Kristo and the rest of life as if by our own strength na. Diba? Kung nagsimula tayong manampalataya kay Jesus, manampalataya kay Jesus sa umpisa ng ating Christian life, hanggang sa katapusan, tayo tinatawag ng Diyos na manampalataya sa Kanya. Huwag po tayong mahulog sa, mayroong tinatawag na performance-based holiness. Ito yung tawag iba ng pietism. Na ganito po yan for example, ang isang tunay na mananampalataya, let's say, nahulog siya sa kasalanan. Nahulog siya sa kasalanan and then, nung nahulog siya sa kasalanan, puro question na siya. Believer pa ba ako? Nawala na siya ng hope? Paano ito? Tatanggapin pa ba ako ng Panginoon? So, ang gagawin niya, mag-isikap siya, mag-devotion ako daily. So, thinking na, para tanggapin ako ng Panginoon, magiging faithful ako, mag-devotion ako daily, ako ay magisimba every Sunday, hindi ako papalate, attend ako ng prayer meeting. Performance-based holiness yun. Kasi bakit? Hindi siya nakaangkla doon sa pagpapawalang sala, sa justification, na yes, it's true, na babagsak tayo sa ating paglakad sa kabanalan, may panahon na manghihina tayo, pero yung ating kalagayan sa mata ng Panginoon bilang binilang na matuwid sa pananampalataya, hindi po nagbabago yun, mga kapatid. Kahit na ikaw ay mahulog sa kasalanan, you are not more
justified than when you first believe. Ang nagpo-progress po yung ating sanctification. Kaya mahalaga itong distinction na ito sa paglakad natin sa pananampalataya. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng confidence na babalik ka lagi sa gospel na bakit ba ako tinanggap ng Panginoon? Yes, nahulog ko sa kasalanan ngayon and it should not lead me to live licentiously. Pero bakit ba ako tinanggap ng Panginoon? Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa ginawa ng aking Panginoong Jesucristo. At ako'y nagtitiwala doon. At muli hihingi ka ng biyaya sa Panginoon na tulungan ka na bumangon at mamuhay ng may pananampalataya. Dahil ang parehong biyaya na kumilos noong tayo'y inaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay siya ring biyaya na tutulong sa atin upang mamuhay ng nagtitiwala sa Diyos kahit na may kabigatan. At ikalawa, hanapin natin lagi ang daan at salita ng Diyos. Madaling sabihin kasi yung sinasabi na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Minsan nakalimutan yung seek, no? Alala yung all these things shall be added unto you. Nakalimutan yung seeking God. Kailangan nating hanapin ang daan ng Panginoon. Kasi may mga times sa ating pilgrim sa earth na ito na hindi natin maunawaan yung daan ng Panginoon. Na parang crooked yung way, mountain, pataas, tapos pababa. Yung pababa, hindi pa yung pababang maganon lang, yung stiff na pababang sobrang ganun. Akyat ka ulit, mahirap, pababa ulit. So ganun yung ating lakaran. Pero kailangan nating hanapin lagi ang daan at salita ng Panginoon. Yun yung ginawa ni Habakuk. Naghintay siya sa Panginoon. Siya'y nagtiwala sa Panginoon. Sa panahon ni Habakuk, mayroon silang kautusan, pero yung bihira ang tuwirang pangitay ng vision. Sa panahon natin ngayon, we have the Word of God available sa ating fingertips. Hinahanap ba natin sa tuwina ang daan ng Panginoon sa Kanyang salita? Kapag dumarating ang pag-uusig, pag-aalinlangan, at mga pagsubok, nakatanim ba ang salita ng Diyos sa ating isip at puso? Are we daily cultivating yung love natin sa Word ng God? And si Habakuk, nung narinig niya yung pangako ng Panginoon, na-refresh siya doon sa katuwiran ng Diyos. Ito yung isa sa maganda, sabi ng isang kapatid kanina, ito yung isa sa magandang part ng Habakuk. Sabi na dito, Habakuk 3:17-19. Bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon, ay aking kalakasan. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. Pinapalakad niya ako sa aking matataas na dako sa punong manunugtog na may panugtog na may mga kweldas. So dito, si Habakuk nagsimula yung kanyang aklat na merong pagtatanong, mga daing, pero nag-end siya doon na sinasabi niya, kahit mawala itong lahat ng ito, yung mga bakahan, kayamanan, sabi niya, magtitiwala ako sa Diyos. So ang hamon ng pananampalataya sa atin mga kapatid, sa kabigatan mo ngayon kung mawala, kung even yung anong meron ka ngayon, magtitiwala ka pa ba sa Panginoon? Uunahin mo pa rin ba ang Panginoon? At sa ating mga kaibigan, narinig nyo kanina, nawa ang panawagan namin ngayon, unahin mo ang pananampalataya kay Kristo. You cannot be faithful to God apart from faith. Nagtiwala ka na ba kay Jesus? Ang taong hindi mananampalataya at namumuhay sa kasamaan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero sa Ebanghelyo, yung inihingi ng Panginoon na katuwiran ay nagkaroon ng katuparan. Nawa manampalataya ka kay Jesus,
ilagak mo ang iyong pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya lamang, lumapit ka sa Kanya at yumakap ka sa katuwiran na matagpuan kay Kristo lamang. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, salamat po sa inyong salita. Napakayaman ng inyong salita. Even yung passage sa Habakuk na binigyan ng emphasis pagdating sa paglakad ng may pananampalataya ng mga tao ninyo, pagdating sa bagong tipan, binigyan ito ng ibang perspektibo na hindi kami makalakad ng matapat sa inyo kung hindi muna kami nagtiwala sa kasapatan ng katuwiran ni Jesus. Napakahalaga nito, O Diyos, nawa nakita namin na even ang mga kaibigan namin na kahit gaano kami kasama, gaano kami kamakasalanan, merong pagpapawalang sala sa inyong harapan. Hindi dahil sa aming katuwiran, kundi dahil sa katuwiran ni Jesus. So naway tumawag ka, Ama, ng mga makasalanan na mananampalataya kay Kristo at i-abandon ang pagtitiwala sa sarili. At sa inyong mga tao, O Diyos, tulungan nyo kami na hindi maging palalo. There may be times na ma-question namin ang inyong kaparaanan, pero tulungan nyo kami, Panginoon, na manatiling nagpapakumbaba at namumuhay na nagtitiwala sa iyo lamang. Pangunahan nyo po ang Panginoon at nawa ang banal na Espiritu ay malugod sa pamumunga ng salitang ito sa aming mga puso. Sa ngalan ni Jesus. Amen.